Have a good day. So punta tayo ng Agrivet Supply. Bili tayo ng deworming na injectable para ma-deworm sa piglets. Tapos dito na tayo sa nagtatawag sa atin na magpa-inject ng mga piglets. Yun yung may-ari. So dito tayo dadaan sa kusina nila papuntang likod ng bahay at sisilipin natin kung ano ang nandyan. Ayan, bumalik ako, akala ko meron ako nakalimutan. Ito yung gagamitin ko i-inject yung para inject nandiyan sa loob ng sirens. Ayan, ito yung likod nila. So maraming manok siya, tapos meron yung mga cage ng mga baboy. Yun, dalawa. Ayan. Yan, i-deworm natin yan. I-deworm natin yan kasi dalawang para pag-deworming, yung direct na pwede po sa laman, pwede sa panit lang idaan sa balat. So ang ginagamit ko dito yung sa balat. So sa balat ko i-inject yung Chinese chicken, So sa balat ko idaan yung i-inject natin para deworming. Nandun ang 5 sa kabilang cage. Ayun, yung may-ari. So inject tayo doon sa may hita, guys, doon. Yan, kasi yung balat yan yan, i-insert natin sa balat para mas effective yung deworming natin. So intravenous yung ginagamit ko na method. Yung ina-adjust ko kasi per head is 1 cc per head. Ayan, bigat, no? Almost 15 to 16 kilos yan. See? Galaw-galaw pa, Ayan. Ayan. Diyan i-inject yan pag deworm ng mga piglets. Meron din tayo direct sa leg. Pwede rin sa laman. Dalawang klase yun Pwede yung deworming para pwede sa laman, pwede rin sa balat ng baboy. Yun dito, guys, ako na lang papasok dito sa cage kasi parang kaya ko tong bitbitin Ayan. Yun, nagulat yung mga baboy. Ayan, adjust muna tayo ng 1 cc sa syringe natin. Yung needle, yung bilibili natin yan para portable, yung disposable na needle, yung ginagamit ko, kinakat ko lang yung cover na plastic dun sa needle para stopper, para hindi ito ayan, para makontrol natin yung deepness ng needle sa balat, para balat yung matamaan, hindi kasama hindi kasali yung yung mga laman. Yan, be careful tayo sa pag-i-inject ng baboy kasi mayroon din tendency ito tetanus. So dapat na proper hygiene, proper disinfect, sanitize ang mga gamit na materials, injectable, yung mga needle. Sanitize natin before natin gamitin kasi hindi natin alam yung mga sakit. Sayang naman kung mamatay yung yung baboy natin. Ayun, bigat, ayan. Yan ang pag-inject.
Pag malaki-laki na yan, pwede natin dalhin sa leeg. Kasi malaking target natin. Yung distance ng sa shoulder na buto, yung sa likod na buto, yung sa dana ng kain at saka yung sa skull. Ito maliit pa yung target. Maliit ang chance natin yung i-target natin. So ito na ang ginagawa ko. Doon na lang sa hita. Sa deworming yan, deworming. So kung sa panit natin sa balat natin daanin yung injectable natin, kasama kasi yung mga skin rashes, mawawala yan, mga parasites sa internal intestine yan. And tapos hindi sayang yung mga feeds natin na pinapakain sa kanila. So hindi masyadong magastos kapag ma-deworm natin yung baboy. So too much yun, i-check ko yun kasi meron akala ko itlog yung egg, di pala, parang mass yan, mass yung pagkating ng pagka-straight, meron na iwan na laman. Malaki ng tiyan ng host sign of progress. Ayan. So tapos na. Ayan na. Wala nang laman ng syringe natin. So pira kaagad. Pira. Ayan. So ito yun. Yung syringe ko ginagamit yan. Yan. Tanggalin yung needle. At sa itapon na yan. Yun. Adjustment yun ng per cc. Kung ilang cc yung gusto mo, isang piga lang, yan din ang lalabas. O yan. O 1 cc yung syringe natin, so safety, hindi siya ma-overdose. Yan. Okay, 1 cc. Okay. So, tabi na yan. Tapo na yan. Hindi na pwede yung gamitin ng needle sa iba. Hindi siya advisory nga i-reuse. So keep, lagay sa bulsa, wala tayong lalagyan kasi yan guys. So salamat sa pag-watch. Hope nga mayroon kayong natutunan ngayon sa video ko. Salamat guys, God bless.